Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo. So kung paano, pakiclick lang yung join dyan sa YouTube para ma-view yung perks na in-offer ko. Anyways, simula na tayo. Double 4. Wala tayong subject dito, ha. Walang lumabas na court cards. Kaya literal na energy silang lahat. So, anong meron tayo dito? 5 of Cups. Ano to? Sky Kitten. 5 of... ano ba to? 5 of Cups. Page of Swords. 4 of Pentacles. 4 of Swords. So, anong mabubuo ko dito? Alamin natin. Ano tong 5 of Cups? So, 5 of Cups. So, ang 5 of Cups natin, kinlarify ng Ace of Swords, Death card, at 8 of Cups. So, may someone na sad. Ito, walking away. Ito naman, death. So, literal na may ending. No contact siguro. Hindi ko pa masabi kung separation na total ito. Although may 8 of Cups tayo doon. So, pwedeng no contact o ghosting yung nangyari dito. Pero kung may family card dito or indicator about love, edi separation na talaga ng relasyon. Pero ito, more like no contact. May problem sa communication in general. Sasama na rin dyan yung ghosting o tagal mag-reply. Anong pinagmulan? Ng no contact. Or i-detalyado natin. Dagdagan natin ng information. Itong ginamit ko mas mas specific. So, ibang details. Tingin ko
pamilyado yung tao dito. More like kasal. May someone na feeling burdened or in pain. So, sa madaling salita, may problem eh. Kaya hindi ko masabi kung anong specific na problem. Ang nakuha ko lang detalye ay probably kasal. Pamilyado, kasal. May crisis eh. Burden, pain, distress. Siguro maganda kung dagdagan pa natin. Ito, may klarong ano na tayo, direction. Di ba sabi ko doon sa 8 of cups saka discard, parang may nag-end. Hindi ko masabi kung separation na ba talaga o baka ghosting or problem lang sa communication. More like separation na to. Separation, anong ugat ng separation? Pwedeng misunderstanding, miscommunication, verbal abuse in general. O pwede rin gossip, miscommunication, gossip, maling information, di ba, nakarating, tapos pinagawa yan. Or hindi lang nagkasundo, mayroon silang hindi na pagkasundoan. At least, wala naman third party, di ba? Dahil clarify naman natin, walang lumabas na third party. Iba yung pinagawa yan. Pero literal na may pinagawa yan. More like both message eh. Communication in general, miscommunication, misunderstanding, disagreement, arguments. Pero walang violence in a way na may physical attack. Verbal attack. So, papasok dyan yung verbal abuse. Gaslighting, manipulation. Deceit, lies. Sa pamamagitan ng promise or salita in general. Anyways, since di na nga sila nag-uusap ngayon at separated, may someone nag-i-spy dito dahil may page of swords tayo eh. Ano tong 4? Ngayon, since dalawang 4 to, di ba? Pagdurugtong ko na sila. Hindi na siya isa-isa. As in, dugtong na yan. So, pag double 4, paano nga ba sa pagdudugtong? Kaya sa mga tinaulo ko. Tingin ko magkakaayos pa sila. Yun nga lang, di natin masabi, baka panandalian lang.
Yun lang ang downside. Pero at least magkakayos pa. Pero ang tingin ko mag-aaway ulit sila after nila magbati. Ngayon, since marami pa tayong extra time, lalagay ako dito ng advice. Ito na lang ulit kasi mas gusto ko to actually kaysa sa tarot. So, punta tayo dito sa advice sa ganitong klaseng sitwasyon. So, meron tayo ditong the sun, ring at book. So, anong advice ang pwede nating masabi dito? So, ngayon na di sila nag-uusap, anong advice? Maganda kung ngayon na hindi sila nag-uusap, i-focus na lang ang atensyon sa sarili dahil nandito yung sun. So, pag nakita ko yung sun, mukhang Leo. Self-love. Focus sa sarili, pamper ang sarili, bring ang control sa sarili ulit, ibalik ang control sa sarili. Sa ngayon, maganda kung i-motivate ang sarili at mag-focus sa sarili or sa career, 'di ba? Anything na andun yung enthusiasm, energy, or in short, kung nasaan yung interest ng iba sa inyo, curiosity, yun ang paglaanan ng panahon. Okay? I-bring back yung excitement ulit na nawala o happiness, pabalik sa sarili. Ano itong ring? Yung ring kasi sabihin natin ano siya circle. Pag nakita ko kasi yung ring, yun ang naisip ko lagi, circle. So ano siya, tawag dito, infinite. So paano ko ilalagay sa advice yun? Ano kasi siya parang contract, partnership, commitment. So manatiling committed o committed sa partner. Dahil wala namang iba yun ang mahalaga. O panatilihin ang cooperation. Kung makipag-ayos yung partner, edi bigyan pa ulit ng second chance. Kasi renewal din naman yan. Cycle nga So pag cycle, wala siyang ibang ending kundi sa starting point din. So kung magbabalik yung partner at gusto pa ng another chance, di bigyan pa ulit. Who knows, baka maayos pa, diba, sa mabuting usapan. Ngayon, nandito tong book. So, ang book natin ay pwedeng may kinalaman sa knowledge, diba, source of knowledge, wisdom, or information. So, aralin ng sitwasyon, in short. Diba? Kasi, siya rin naman yung nag-i-spy dito. Kaya lang, sino nga ba yung nag-i-spy dito? Walang gender na lumabas. May someone nag-i-spy dito So, kung sino man yung nag-i-spy, siya to. Kasi, kaya ka nag-i-spy, nagkukondak ka ng research. Diba?
So, siguro continue lang ang pag-spy, OMG. Para magkaroon ng clarity sa kung ano man ang gumugulo sa isip ng iba sa inyo. Or mag-research sa mga kung ano-anong info na pwede makasagot sa tanong nyo sa isip. O humingi ng advice o wisdom mula sa malapit sa inyo. Pwede rin. Lalo sabihin natin hindi kayo makapag-isip ng tama. Maraming gumugulo sa isip ng iba sa inyo. Makatulong ang advice ng someone na wise. Diba? Someone na pinagdaanan na rin ng ganong sitwasyon. Or someone na matanda na. Kasi sila yung maraming experience. Mga matatanda na. Ano pang ibang pwedeng detalye dito sa book natin? Alamin ang punot dulo ng pinagawayan. Mag-reflect sa nangyari. Saka ano kasi yan book eh. Although nakabukas siya, kaya lang siya pa rin yung card ng secrecy. May mga bagay-bagay na hindi pa panahon para i-express. Siguro, sabihin natin, ayan, magbabalik na yung person. Hindi maganda or hindi advisable na bombahin siya ng sama ng loob. Baka lalong hindi na magkabati, sa ibang panahon na lang. Kaya nandito yung book na sinasabi na i-keep muna yung thoughts o emotions sa sarili. Sa ibang panahon na lang bombahin. Or maganda kung ibomba na lang yung thoughts o feelings ng iba sa inyo doon sa person nila. Kapag wag muna ganon. Wag muna i-express o bombahin yung person nila nang walang malinaw na evidence. Kasi pwede rin clarity ito eh. Alamin muna yung katotohanan. Diba? Kaya may research dito o investigation. Kasi case to case basis eh. Ewan ko ba kung anong pinagawayan nila. Pero tingin ko wala namang third party. More like miscommunication lang. Misunderstanding. O gossip na pinalaki. Maraming pwedeng case eh. Pero ang maganda nga, wala namang third party. O siguro, mga nangyari sa nakaraan na inungkat pa ulit sa present. Kaya nagkaroon ng samaan ng loob. So, case to case basis. Ngayon, pupunta tayo sa clue. Pero kasi magto 20 minutes na tayo. Baka dito na ako mag-end sa clue. Hindi ako pwede magtagal. Dahil marami pa akong gagawing reading. Nasa Scorpio pa lang tayo. Wala na yung ibang deck. Hindi ko na mapapakita. Hindi ko nga alam kung sasama pa ba to. Tingnan natin. Kasi dito ko lagi dito ko lagi nag-e-end sa advice. General advice o prediction. Sige, sama na natin. Anyways, ito yung possible partner ng Scorpio sa reading na to.
Remember, kasal yung bida dito. So, kung di man para sa inyo to, mamaya, tingnan natin kung para kanino. So, dun muna tayo sa partner. Partner ng Scorpio. Kapwa nila Scorpio, Sagittarius, Aries. Kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible. So, just sign niya. Pisces ulit. Kapwa nyo Scorpio. May another clue pa tayo dito. So, same instruction. Kung hindi man para sa inyo itong reading natin, itong clue. Kung hindi man para sa inyo itong clue, di baka para sa person nyo o partner, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa person nyo o kakilala. May someone na mahilig magpakulay ng buhok, may pekas, sharp ang face, may something sa face na sharp. Siguro masyadong singkit, sharp yung edge siguro ng baba or ng jaw or mapanga. Yun ang pala yung jaw, mapanga, cheekbone, sharp. Yun lang naman sharp Ano pa bang pwedeng sharp? Yung ilong masyadong matangos o kilay, kasi may mga kilay na ma-arc, diba? Sharp. Ano pa ba? Sharp yung design sa kilay. Ano maisip Anyways. Blonde. Ito nang nagpapakulay. Ito naman blonde. So, malaki ang chance na may someone na nagpapakulay ng buhok. Kung hindi literal na blonde, any color. Anyways. Basta hindi team. Yun yung common kasi. So, tapos na tayo dito, ayusin ko lang. Wag na. Diretso na tayo dito sa huli. Ayusin ko sana para presentable, kaya lang tatagal pa ako. Diretso na tayo dito. Ito na yung sinasabi kong last deck natin. General advice na to or prediction para sa period na ito. Na i-cover natin or kino-cover. Kukuha lang ako dito ng 3 cards para mabilis. Babasahin ko na lang, ha? Madali naman to intindihin. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So sabi, evaluation. Feed out what doesn't serve you. Reevaluate the situation. Parang nabanggit ko to kanina na mag-reflect, 'di ba, sa nangyari. So parang ganun din to. Sabagay, re-evaluation naman yun. Pero ganun rin yung evaluation. Anyways. Ito maganda It's your time to shine. Success from what you pour your heart into. So remember, hindi lang to advice. Hindi lang to general advice, kundi general prediction din. Okay? Dito sa part na to. So, saan natin ang success in all forms na I wish. Or ewan ko kung anong klaseng success to. Basta mahalaga may success. Communication, Di ba sabi ko nga, may chance pa magkaayos to. Magre-reconnect. May chance ng reconciliation, Kaya may communicate dito. Kaya lang ang downside, baka mag-away ulit. Pandalian lang yung saya, ba? So, kayo nang bahala kung paano nyo i-reverse yung reading para mapanatili nyo happy. Okay? Yung buong period na to. Kasi nga, may chance na, yun nga, magko-communicate, heart-to-heart conversation, magkakaayos, tapos ayun. Mga ilang araw lang, away na naman. Or pagkatapos ng period na to, away na naman. So again, kayo nang bahala kung paano nyo mare-reverse
somehow tong reading natin para hindi na mag-lead sa away ulit. So sabi, communicate, receive and express the truth. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.